nasa ating linya po sa mga nagtatanong, ano ho ba yung tinatawag na verification para po sa mga magpa-participate online. Para malaman natin, si Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communications Technology o DICT nasa ating linya. Secretary Henry Aguda, sir, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito. Kumusta na po kayo? Magandang good morning sa inyong lahat. Boss Orly, sa Mhm. mga tagapakinig mo. Oh, Happy Sunday. Happy Sunday. gayon din po sa inyo. Magandang umaga rin po ng linggo. Ano na ho bang tugon ng parang pagkakaalam ko, tama ba? Nire-require ninyo sa Facebook at sa YouTube na magkaroon sila ng paraan para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga Mm. nasa social media, lalo na ho yung mga vlogger at kung sino-sino pa nagagamit nitong social media platform sa Secretary. Ay, nako, salamat at na-interview mo ako dyan. May mga misconception. One, hindi pa rin require ng DICT yan. Okay? Nandun pa lang kami sa consultation phase. Kasi, alam na naman natin, di ba, para paliwanag natin sa publiko. Mhm. Minsan, pagka may nagme-message sa'yo, hindi mo alam kung totoong tao o robot or hindi mo alam kung si AI. Henry Aguda ba yung nagme-message sa'yo, ibang Mhm. tao. Mhm. Kinakailangan magkaroon ng verification. Sa Facebook naman hindi na naiiba yan. Mhm. Pwede kang maglagay doon o verified ka na. Tapos it's a paid service. Ah, para malaman na ikaw talaga yon. Mhm. Yan, naisip na may mga nagsuggest sa amin na mga civic society na sinasabi para ma-prevent natin yung troll, para ma-prevent natin yung impersonation, identity theft, baka pwede naming i-require ang verification sa mga social media platform. So, nag-hearing po kami, nag-public consultation kami. Mhm. Last week, nakailang consultation po tayo at natapos siya nung Friday. Ngayong week na to, magde-decide kami kung ano yung balangkas ng policy. Kasi kailangan din i-balance natin yan sa freedom of expression and freedom of speech. Mhm. So wala pa po kaming rini-require. This week, coming week, dyan na namin sasabihin kung ano yung magandang pulisiya para dyan sa identity verification sa social media platforms. Mhm. Okay, so wala pa palang final at kailangan dito siyempre, tama ba yung tanong ko kanina, na kailangan dito ng participation ng YouTube at Facebook kasi kahit anong pairal nating sistema rito, kung hindi naman sila susunod, wala rin eh. Ay tama, YouTube, Facebook, X, lahat po yan. Kami naman, sinama rin namin sila sa consultation. Mhm. Tinanong din namin sila. Lahat naman yan, meron silang service. Yung service na yan, paid din. Mhm. Paid service yan. So, ang tanong dyan, pwede ba naming puwersahin ng mga taong bayan na magbayad? So, parang mahirap naman yun. Nasabihin, lahat kayo nang gagamit ng social media, magbayad kayo for verification service. Or, kaya ba naming ipuwersa ang mga social media platform na, ilibre nyo yung paid service nyo na yan. Mhm. So yun, tinanong po namin sila pareho. Kami naman sa DICT, alam nyo, kailangan kami magbalanse ng pulisiya on both sides of the argument. So Mhm. yung team po namin, malamang hanggang ngayong weekend, inaaral pa rin nila kung ano yung mas magandang balangkas. Mhm. Okay, so wala pa palang final dito. Anyway, ang purpose, ano ba talagang purpose nito? Para lang ba ito sa pagtukoy sa mga magpapakalat ng fake news? Kasi ang problema Mhm. ngayon, halimbawa, nag-uusap tayo ngayon, tapos Oo, gagawa ng chatbot. oo, oo, Iba yung usapan natin, para alabasin, nag-aaway tayo. Parang tinutulig pwede. sa kita. Tapos Oo, i-post ngayon, yung palitan natin ng, akala tuloy ng ibang mga, hindi, yung iba naman hindi naman siguro nagsusuri. mhm, Buti na lang marami ngayon ng aral na, no? Pero yung oo, minsan hindi nakikita, kala nag-aaway tayo. But in fact, may pinag-uusapan tayong issue. Yung ganung paggawa ng maling mensahe. Yung sinabi oo. nito laban kay ganito, yung pala hindi pala totoo. Yung marami nabibiktima na ho kasi niyan Secretary. Ay, totoo naman. Yun nga, ang ang masakit niyan is ang pinoprotektahan natin is tayo. Pwede nating isuri yan. Pero ang problema natin, paano yung mga kabataan? Na hindi Oo, hindi nakakita. nakaka-distinguish, di Mm. ba? Paano naman yung, halimbawa, bago ka lang sa social media,
tapos nakita mo na, oh, sino tong naninira sa akin? Sino tong nagagalit sa akin? Yung pala yung hindi naman totoong tao. Mm. Or paano yung nagprotroll para mag-spread ng fake news. Ang isa Totoo. sa malaking problema natin ngayon, Boss Orly, is fake news eh. Mm. Hindi na natin alam kung ano yung tama, ano yung mali. Hindi natin alam sino nagpro-propagate. I-relate ko na yan dun sa recently na nangyari kay Grok, di ba? Mm. Kita mo si Grok. Naggamit yung tool niya para mag-spread ng mga sexually explicit pictures. Kailangan malaman din natin sino yung nag-i-spread nun para makul yung attention. Yun ang intention niyan, mabawasan yung mga masamang gawain sa internet. Pero naman, ang internet ginagamit din sa expression, freedom of speech, political talk. Ayaw din naman nating matanggal yon dahil it's a balancing act. So, yun yung gusto natin. We want our cake and eat it too. We want the internet to be a venue for free speech and paigtingin ng democracy. At the same time, ayaw naman natin siyang ma-abuse. Okay, paano ba kung sakasakali, can you give us yung paano ang sistema nito? O halimbawa, magkakaroon talaga ng mandatory identity verification. Ito ba ay para lang doon sa mga gagamit ng social media? Kaya ako natanong yan kasi dapat daw pati doon sa mga gagamit ng yung pagbili pa rin ng SIM. Hindi ko lang kasi alam bakit meron namang SIM card registration pero ang dami pa rin namamayagpag ng mga scam eh. Paano ba ito? Paano ba mangyayari ito sa inyong Oo. plano? Ayon sa inyong planong yan na mandatory identification, Secretary? Okay. So, yung sa SIM registration naman, mandatory na yun. Nasa batas na yun. Opo, opo. So, doon sa SIM registration, kailangan mag-KYC ka o know your customer bago ka mag-activate ng SIM. Yes po. Alam mo, yung nakaraan kasi, Boss Orly, yung mga naging problema, tinignan namin yung first try ng mga telco. Alam na naman natin yan. May nakita ng picture ng aso, picture ng ganyan, nakalusot. Kasi nga, medyo yung kagustuhan ng mga telco mag-comply kaagad, nagkaroon ng mga system issues. Lininis namin yung mga may problema. Siguro nasa mga 15 million SIMs Wow. ang tinanggal namin sa registration dahil Ang dami. may problema. Naglinis po tayo last year. Okay. Ngayon, medyo mas maayos-ayos na yung registration. Yun ang naisip dati ng mga ibang tao. Sabi, kung dun sa SIM registration, nagagawa yan para ma-prevent yung mga fraud. And naging effective naman. Baka pwedeng gawin yan sa social media. So, inaaral namin, pero as I've said nga, eto na, siguro sa programa mo na, boss, malamang-lamang yung direksyon ng mga discussion hindi namin i-obligate o i-force yung mga tao na mag social media verification. Malamang, next week, without the official announcement yet, ang patungo niyan is parang public awareness. Sabi mo nga, pag tayo nakakaalam kung verified siya o hindi tayo magkakaproblema. So, ang isa sa suggestion ng policy namin, policy and standards, baka pwedeng information campaign. Ayun. Baka So, we-withdraw pakisa- na itong social media verification na ito. Wala na itong mandatory identity verification. Wala na ho ito. Voluntary pa rin yan. Kasi, Voluntary. Okay. pero yung official lalabas, Sunday mo kasi ako tinawagan, kaya meron kang initial hint kung anong patungo ng polisiya. Oo. Kasi, next week lalabas yung official. Pero, Ulitin nga mahirap natin. Parang sarap pakinggan. Ulitin nga. Ano magiging official statement ng DICT next week kaugnay dito sa usapin ng mandatory identity verification na ito, Sec? Baka hindi mandatory, baka i-maintain natin na voluntary pa rin. Voluntary pa rin. Okay. Oo, as I've said, hindi namin pwedeng i-force ang publiko na magbayad for that service. Good. Hindi naman pwede yon. Hindi rin naman namin pwedeng i-obliga yung mga social media platform na ipamigay ng libre ang isang service na may bayad. Isa yon. Isa yun sa mga dahilan. Second, sa pagbalangkas ng policy, kailangan siguraduhin namin we are on the side of freedom. Diba? Itong bansa natin, gusto natin na freedom of speech, expression, political views, and freedom of the press. So ayaw naming ma-limit yan. So, ang solusyon ngayon,
anong gagawin natin? Awareness campaign. So, Information. darating ngayon yung mga programa ng DICT, pakikipagtulungan din sa media Mm. na ito po ang mga kailangan yung bantayan para malaman nyo kung yung nagsasalita ay peke o troll. So ang sabihin namin is check nyo na verified yan. Yung sa Meta, meron siya yung kulay green na check. Yan. Alright. Oo. Nakakasigurado kayo, totoong tao yan. Okay. Yung X, yung others, maglalabas sila, makikipag-cooperate sila sa atin naman Mm. para sabihin, eto, totoong tao, eto hindi totoong tao. So, ano yon? Pangatlo, yung social media platform, inaano rin natin yan. Hindi ko na muna i-discuss. Marami na ako nakwento ngayon. May mga Kaya ilalabas hindi ako sila. kumikibo eh. Kaya hindi ako kumikibo eh. Kaya hayaan kita magsalita eh. Mukhang sa pag hinahayaan ka magsalita, dire-diretso yung balita eh. Oo. Isagad mo na. Ano yung Baka magalit sa akin yung policy team. Yung mga social media platform, maglalabas na sila ng standards. Alright. So, ang kagandahan yan, we'll have our cake and eat it too. Nandiyan yung freedom, pero magkakaroon ngayon ng public beware and be aware na ito yung mga totoong accounts at ito yung mga paniniwalaan nyo. Yan, marami naman So, kasi yun. marami paraan. May narinig ako galing yung dating galing yung yung Pangulong Bongbong na punta ng UAE, di ba? May mga marami pala silang paraan doon para matukoy yung mga napapakalat ng fake news. Yung mga gumagamit ng faking URL, hindi mo matunton, meron silang alam para matunton ka nasa ang sulok ka man ng bansa. Baka pwede mahiram yun sa UAE, Secretary. Actually, iba kasi ang batas sa UAE. Doon mas bang tawag natin? Less ang individual freedoms, di ba? Kasi doon medyo mas mas observe nila yung in fact nung nandoon kami sa UAE, hindi ka nga halos makagamit ng mga other messaging app. Kung yung mga tao ngayon sinasabi, Sek, nagkakaproblema kami sa Viber. Pag pumunta ka doon, hindi mo magagamit halos ang Viber. Hindi mo magagamit ang WeChat. Alright. Minsan, yun din ang kailangan ma-appreciate ng publiko. Pag Meron nandun ka sa ibang bansa, totoo, madaling matukoy kung sino yung nagsalita, paano tatanggalin. Kasi mas sila, mas authoritarian yung dating. Dito sa Pilipinas, kailangan pagmalaki natin yung demokrasya natin. Nandito, mas maigting ang kalayaan natin na magsalita at makipag-usap sa mga tao through social media platform. Now, maganda yan. Kami naman sa DICT, gusto namin iprotektahin yan. Pero gusto rin namin ilimit yung mga harmful effects of social media. Nabanggit ko na kanina, di ba? Yung Grok, binan namin kaagad yan. Kasi kahit na libreng AI yan at nakakatulong sa mga tao sa pagsasaliksik, nagkaroon siya ng sexually explicit content na ginamit yung Grok because of its AI tool. Napapagawa ka palang na yun? kahit pala Wala nang freedom doon. Tanggal Block ka agad yun. Yun. So wala na ho yung Grok ngayon. Sobra pala yun na picture mo, naka-jacket ka, balit na balit ka, gagawin nyo, nakaubad ko. Hindi. Ito naman yung kagandahan. Hindi ko lang alam, baka hindi pa alam ng nakikinig. Inactivate na uli namin ng Grok. So, blinak namin noong January 16. Tapos biglang tumawag sa amin si AI. Okay. Oo, si XAI is the owner of Grok. Tumawag nga pala sa inyo. Oo, tapos hindi lang tumawag, nakipag-Zoom call na kami, nag-usap na kami. Sabi ko nga sa kanila, hindi na kayo kailangan lumipad dito. Mag-Zoom na lang tayo. In fairness to them, inayos nila. Nagkaroon na ng protection para hindi na magamit sa masama. So, parang gano'n ang ginagawa natin. Tinitignan natin yung mga tools na dapat ginagawa ng mga social media platforms and yung mga AI tools para magamit mo sa tama at hindi mo magamit sa nakakasakit na paraan yung tools nila. So, okay na huli ngayon yung Grok. Pwede na uling gamitin. At hindi na ma-abuse yan for sexually explicit content. Siguro, Secretary, baka mag-part 2 tayo. Alam niyo kung bakit?
Ang dami nagte-text kagad dito, nirereklamo nila yung wifi o internet connection nila. Next part ko natin to, Secretary. Sana ay magkausap po muli tayo. Kung ano lang po yung convenient kayo na masasagot natin itong mga pinararating na reklamo regards to communications and technology ng ating mga kababayan. Secretary, maraming salamat sa pagtanggap sa aming pantawag talaga. At maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng exclusive. Pero atin lang yun, ha? Atin lang yun. Secret lang natin muna yun. Di pa tayo dalawa naman nakakausap eh. Bilyon-bilyon. Thank you sa informasyon niya, Secretary. Maraming salamat po. Thank you, Boss Orly. Happy Sunday. Okay, bye-bye. Si Secretary Henry, ayun. So, gagawa ng ibang paraan na lang at mukhang hindi na isusulong yung mandatory registration. Okay, Anday, magbe-break lang. Hilingan, walang Pinoy.